Maingay ka para kasi Poncho Pilato! Bakit mo binanggit? Sinasabi mong bakit nangyayari ito sa Pilipinas? Putang ina mo ka, BBM ka! Ikaw ang presidente, hindi mo alam! Ha? Putang ina mo, saldi ka, asan ka na? Nung nalaman mo, sangkot ang pangalan mo, nandoon ka na sa ibang bansa na may high blood ka daw, ang daming doktor dito. Bakit doon ka nagpapagamot? Ang putang ina nyo! Wala kayong awa sa mga Pilipino! Ang dami nating kababayan na nanunod sa baha, namatay! Araw-araw pumapasok kapag may ulan, may baha! Maraming namatay, nag-leptospirosis, putang ina nyo! Wala kayong awa sa mga mahihirap! Dapat mga tricycle driver na nandyan sa Kongreso ngayon, kahit papano maintindihan nila ang mga mahihirap na Pilipino. Kayo, nakabarong kayo. May mga pinag-aralan kayo pero wala kayong mga dangal. Ginindungisan ninyo ang Pilipinas, nakakahiya sa ibang bansa. Headline na tayo doon, araw-araw binabalita tayo. Dahil sa mga pinaggagawa nyo, mga magnanakaw kayo. Mas masahol pa kayo kay Satanas. Si Satanas, mga masasamang tao lang ang kasama niya sa impyerno. Samantalang kayo, lahat ng Pilipino pinagnanakawan ninyo. Kahit si Satanas matatakot sa inyo. Si Judas Barya lang ang ninakaw. Kayo, trilyon ang ninakaw. Lumayas kayo dyan, kami na ang uupo dyan. After 6 years, kaming mga mahirap uupo sa Kongreso. Superpower na ang Pilipinas, hindi kami magnanakaw dahil mahirap kami, naintindihan namin ang bawat Pilipino. Ako ay isang mananahi. Yung mga suot nyo, ako ang nagtahingan, mga mananahi ang nagtahingan. Sinasabi nila, bakit nandyan kayo? May ambag ba kayo sa Pilipinas? Kahit adik, may ambag sa Pilipinas. Pag bumili sa tindahan ng sigarilyo, may tax. Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, nagbabayad na ng tax. Sapagkat pina-ultrasound ka ng nanay mo, tingnan niya yung resibo, may tax. Bumili ang nanay mo ng gatas diaper, sanggol ka pa lang, nagbabayad ka na ng tax. Dahil may mga tax, lahat ng bilhin, kahit bitchin, bumili ka dyan, putang inang bitchin, wala ng piso ngayon. 5 piso na dahil may tax. Ang mahal ng tax. Yan po, lahat tayo Pilipino, kahit adik ka, may ambag ka sa Pilipinas, salute ka lang. Salute ka lang kasi adik ka. Kapag wala ka ng mapangbisyo, magnakaw ka na, mang-rape ka na mga magagandang babae dahil maganda, demonyo na yung nasa isip mo. Kahit papano yung mga masasamang tao na yan, may ambag pa rin sa Pilipinas. Ay, lumabas! Ay, ayan! May lumabas na naman buhaya! Yan! Yan, isigaw nyo, Kongreso! Magnanakaw, nagpapahirap sa mga Pilipino! Ako, nakaupo ako, nananahi ako maghapon, naintindihan ko yung sitwasyon ng Pilipino. Ang sakit sa kalooban ko na merong namatay sa baha, lalo na sa area ng Bulacan at Pampanga. Kahit walang ulan, hanggang ngayon lubog pa rin sila sa baha. Maraming nagkasakit na doon, mga leptospirosis, dahil sa pinagnanakaw itong mga putang inatong nasa harapan kong itong house na to. Mga wala kayong poso, kami na ang upo dyan. Lumayas kayo, kami na ang upo dyan, mga mahirap. Hindi kami magnanakaw dahil naiintindihan namin ang bawat Pilipino. Walang kwenta yung mga pinag-aralan ninyo. Request from my fellow Filipinos. Una, please, let's have a fucking standard when it comes to voting. Tingnan nyo si Lito Lapid. Quiet as a mouse. Tingnan nyo si Risa Ontiveros. Diba? Ang ingay. Nakakarindi. Pero flood control projects,
She's quiet as a fucking mouse. Right? Eto, viral to na video ko. Tito Soto, my God, dear, I'm here. I'm finally here, Tito Soto! I'm here! And I'm gonna say it again. What makes you qualified to become the Senate President? You don't belong there. You belong in Itbulaga. You cannot even create a simple, cohesive, concise introduction. How are you gonna enforce, amend, approve laws? Being a politician is very technical. It's being very technical. Kapag bobo ka, umalis ka na dyan. Well, anyway, sabi nga nila, intelligence is limited. Stupidity is endless. Unfortunately, meron tayong endless supply of stupidity both in the House of Congress and in the Senate and in the executive branch. Nakakaputang ina nyong lahat. Hindi nyo pag-aari ang Pilipinas. Hindi nyo pag-aari ang taxes namin. Hindi nyo pag-aari ang mga Pilipino. Tumigil kayo. Tumigil kayo. Bumaba kayo. Isauli nyo ang mga perang ninakaw nyo. Matanong lang, nasaan na si Martin Romualdez? Balita ko raw. He deregistered his private jet. Is that true? Patanong sa mga tuta mo dyan sa Kongreso. Tanungin mo sila. Pakitanong sa mga tuta ni Martin Romualdez dyan sa Kongreso. Where is your fucking boss right now? Did he go abroad with his stolen money? And he's not gonna come back here? Ito, tandaan mo, Martin Romualdez, we will not forget. Not even sa mga anak mo, sa mga anak ng anak mo, at sa mga anak ng anak ng anak mo. It will be an awesome reminder of the dark history of the Philippines that once upon a time, we have a lame duck sitting idiot president controlled by this evil House Speaker Martin Romualdez, aided and supported by his mini crocodiles at the House of Congress, supported by the senators na walang magawa sa buhay kundi maging achievement ang pagsisisi, paninisi sa previous administration. Wala na ba kayong achievement na iba? Yun lang? Ganon kayo ka-incompetent? That even a simple person, ordinary person, can see through all your evil intentions, can see through all your stupidity, the maneuvers, the cover-ups. We see through it all. Hindi kami bobo, mga putang ina nyo!